The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ay, Brad. Sorry, Brad, pero siguro naman natuto ka dito sa mga programang ito. Napapailing nga si Pastor Jeff hanggang ngayon sa mga nadinig niya. Alam niyo, dapat sa Miss Universe, baguhin na eh. Yung alin? Yung pakilala ng mga contestants natin. Ano na dapat? Dapat, ano na, Okay. Philippines! The Ayuda capital of the world! Mamaya yung kasunod kasi nandito na si Pastor. Maghunos dili muna tayo ng slide. Pero Pastor, pampakalma. Oh yes, Pastor. May idadagdag ka doon? Gusto ko nga ituloy ni Ted Sa halip, yun, naputol Ayun ito ang, ni- baby, ituloy mo na kasi. Pinapayagan ka na ni Pastor. May abiso ka. Hindi, Oh. nahihiya ako kasi, kay Pastor. Grabe. Gusto mo ako na lang, Ted, magtuloy. Magtuloy para sa magandang balita. Yan. Inspirasyon ho sa mga nawawalan po ng pag-asa, sa mga nalulungkot po sa mga pangyayaring ito. Kasi nga, di ho ba? Panoorin po natin. No? Ang ating mga kababayan po, tuwan-tuwa po ang marami. Kasi nga, cash ito na ibinibigay. Oo. Pero Ted, naisip ko, ilang bilyon pala yun, daan-daang bilyon pag pinagsama. Yes, sir. Kung mabigyan lang sana talaga, kung nakakarating ng tama, baka wala nang mahirap. Opo, sige. So ito na po mga kapatid, para po tayo hindi Sige nga. mahirap po sa ating pong kaisipan kung ano po ang tama. Ito po, Brad Jeff, go ahead. Yan, alam niyo po, itong segment po na to, dahil ang aking kaibigan si Ted ay komentarista, ako po ay evangelista. Ako po yung hindi naman pang balance, pang ibang realm po ako eh. Si Brad Ted lagi talaga yung dito sa mundo talagang kailangan labanan yung mga ganyang maling gawa at gawi. Ako naman po, pang eternal perspective po tayo. Ako lang yung nagbibigay ng pag-asa in terms of yung mga yan, makalusot man yan dito sa lupa, yung hustisya na naghihintay sa kanila, yung mga maling gawa na yan, hindi po yan makakalusot sa eternal judge na huhusga sa atin, hindi dahil sa accomplishment mo, hindi dahil sa dami mong nanakaw o naamas na wealth, kundi dahil sa relasyon mo sa Diyos. Kaya lagi ko sinasabi sa kaibigan kong Brad Ted, pagpatuloy mo yan, Brad, ako na bahala sa panakot sa eternal. Okay, so happy Monday po, Ninang Cory at Ninong Albert Nepomuceno. Sa sa ikatlong 1:2, ito po yung ating versikulo ngayon. Ikatlong 1, versikulo 2. Ayan, mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Ang ganda po ng prayer ni Apostol John. I think sa kaibigan niya itong si Gaius. He's praying po for the complete well-being ni Gaius po sa physical health, success in life, and spiritual growth. Tandaan po natin, hindi lang po tayo physical being, hindi lang po tayo body. We have soul and spirit. Kaya Brad Ted, yung mga corrupt na politician na yan, yung mga negosyanteng illegal at immoral, hayaan mo lang yung physical. Siguro namumunining sila physical. Pero alam niyo po, hindi yung physical magtatawid sa inyo sa eternal. Yung spiritual po na kalagayan. Sabi sa Bible, what good for a man to gain the whole world and forfeit his soul, yung spiritual. Kaya ito pong reminder ni Paul po, ni John rather, si Lord po concerned sa every aspect of our lives. Hindi lang po siya concerned sa spiritual life natin, kasi pag sinasabi, Diyos, puro spiritual. Hindi po. Concerned din si Lord sa physical and even sa emotional natin. Minsan kasi we get so caught up, masyado po tayong abala, focusing on just one part. Alright? Minsan, overwork ka physically, nakalimutan mo na yung spiritual health mo. Minsan naman, sobra kang spiritual, sa simbahan ka na natutulog and all, pinabayaan mo naman yung physical health mo. Pero si John, sinasabi po sa atin, ang desire ni Lord, mabalance yung health po in all areas. Alam mo, Brad Ted, kwento ko lang, relate ako ngayon dito. Kung mapansin mo, wala ako sa studio ngayon, nasa second floor ako ng bahay namin. Hindi po ako makababa sa baba dahil na-aksidente ko kanina lang alas 5 na madaling araw, ihatid ko sana yung anak ko sa gate namin. Hindi ko napansin yung wiwi ng aso ron sa hagdanan. So, nag-slip yung paa ko, 3 baitang yung nakalaglagan ko. Naku po, yung
yung pastor nyo medyo maano na yung tuhod, napuwersa yung tuhod, nagpa-teleconsult po ako kay Doc Jason Santiago, na kaibigan ko pong ortho. 3 to 5 days daw ako hindi pwedeng maglakad. Hopefully, wala namang kailangan ipa-MRI. Sabi, baka nabugbog lang. So, niyayelo ko po every 15 minutes, every hour. Pinapahinga muna tayo ni Lord physically. Kasi last week, parang almost every day, ang dami kong pastoral at speaking engagement. So, again, I'm guilty of this. Kailangan po talaga, kompleto tayo. Physical, relational, emotional, and even spiritual. Kaya kapatid, tanongin mo yung sarili mo ngayon, kumusta ba yung kaluluwa mo, yung soul mo? Kumusta rin yung physical mong body? Kumusta ba yung buhay natin? Baka nagpapakasasa tayo sa pagpapayaman, pero yung spiritual, malnourished, or worse, talagang zero yung spiritual. Yung iba naman, sobrang spiritual naman, napabayaan naman yung pamilya, napabayaan yung pera para kumita at kumain. Sobrang spiritual, wala namang physical. So again, linawin ko lang po, ikatlong 1, 2, mahal kong kaibigan, dinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa araw na to. It's a good reminder po na hindi lang yung physical o spiritual ang dapat alagaan, Lord, but the totality. But Lord, again, yung frustration ng aking kaibigan si Ted at si Chacha, sa kondisyon, Lord, ng politika at talaga namang minsan nagiging cynical na nga yung iba naming kababayan. Pero Lord, ano ba magagawa namin? I-give in na lang ba kami kung meron naman kaming konting platform to just expose kung ano talaga nangyayari sa totoong buhay at hindi yung nakikita lang sa dyaryo at kung ano, Lord. I-expose niyo po, Panginoon, ng mga maling gawa ng mga taong mali yung mga discarded, immoral, Lord, at illegal. So, Lord, dalangin kami sa iyo, iligtas mo ang bansa namin sa mga abusadong politiko dahil ngayon mag-i-eleksyon na naman, maglalabasan na naman, Lord, yung mga kanilang magiging mabait sa panglabas. Pero, Lord, sa bandang huli, pag nanalo, lumalabas ang totoong kulay. Kaya, Lord, patawarin mo kami, Lord, kung minsan din kami nagigigil na. Pero, Lord, ano ba magagawa namin? Hindi manalangin, i-expose sa mga to, at hayaan, Lord, gumulong ang hustisya sa bansa na. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli maraming salamat po sa pagpapahupa sa amin damdamin ng magandang balita at aral na inihatid po sa amin ni Brad Jeff. We pray, Lord, sa buong linggong ito ng pagmimisyon po ni Brad Jeff, alagaan niyo po siya at lagi niyo po siyang bibigyan po ng kaukulang pong lakas ng pangangatawan and yung pong kanyang focus sa kanyang misyon. Lord, we pray para po sa lahat ng mga Pilipino na iipit ngayon sa digmaan dyan sa Lebanon at Israel, nawa Panginoon ang mga gusto na umuwi, makauwi na po kaagad. At ang ating pong gobyerno, ang aming pong gobyerno ay agad po makaresponde. Kayo na pong bahala sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami sa iyo, Brad, sa iyong guidance sa atin. So, Brad Jeff, ngayon ay bisperas na ng Martes. At bukas ay bisperas na ng Miyerkules. Nasaan ka ngayon at mukhang ikaw nasaan ka? Nasa second floor lang ng bahay namin. And hindi ako makababa ng hagdan na nabugbog yung tuhod ko sa pagkakahulog ko sa hagdan. So, aksidente. Nahulog ka, Pastor? Nako. Oo, yung wiwi ng aso, alas 5 ng madaling araw. Nadulas ka sa yatid ni bunso ko eh. Ay, nako. Sa dulo, Brad Pitt. Nagdire-diretso. Nako. Sana naman hindi yan malubhang bali, Oo. Nagpatingin ka na ba? Well, nagpa-teleconsult ako sa kaibigan kong ortho. Binidyo ko. May inano ng gamot. At kailangan lang medyo yelohin every hour for 15 minutes. So, 2 to 3 days, i-monitor. Bawal ilakad. Oo. So pagka hindi pa rin nawala yung pain, kailangan ng MRI. Pagdasal natin wala ng MRI. Oo. Ano mo naman yan, maramdaman mo kung talagang may bali sa Yes. buto, no? May dislocation. Wala naman. Okay. Namamagaba ng lubos? Hindi naman, Brad Ted. Mukhang sa loob na bugbog lang. So, yeyelohin tapos ikakast ng bandage. Okay. Sige. Right leg. Sige, hayaan mo at baka nakikinig ngayon si Ma'am Irene Dumulao, pwede kang sa AIX. Pwede siya sa Assistance AIX. in Individuals in Crisis. Okay.
Pasok siya doon. Okay. Diba? Oh, Pero kung at bibigyan ka rin namin ng akap. ano kasi, Gusto mo card eh. Okay. Isama na rin natin ito sa card, pambili niya ng bigas. Okay. Sige, Oo. Brad Jeff. wala, sa tagal ko, Brad, dito, wala akong ayudang natanggap. 4 na taon yata yung Kahit isa, pandemic. Pastor, never? Oo, yung Kahit ano. mga canned goods nung pandemic, wala? Wala. Ay, oo. Hindi na ako umasa para hindi ako ma-disappoint. So, Sige. Okay, Brad, pagaling ka. Keep us posted, okay? Salamat. alright. Sige, Brad, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.